Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga inagugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamayag og mga impormasyon, mga palisiya ug programa ipinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Espina. Kumusta ka mo? Today is Wednesday, October 4, hapit na ang Fiesta sa Naval. Ang Fiesta sa Naval is October 6 and 7. Okay, karong adlaw dagantang mga impormasyon nga ipapadangat kaninyo. Paminaw kamo kay umaabot na ang eleksyon. October 30 ang eleksyon. We have with us this morning is Ma'am Vida Donaldo, ang election officer sa Kawayan, ha? Kawayan, sige, let us greet our listeners. Mayong buntag kaninyong tanan mga taga-Biliran, apil kadtong naabot ini nga Sibya sa radyo natin. All right, thank you ma'am. We have also with us is Mr. Junilo Pantas sa Kaibiran, ang election officer ng Kaibiran. Mayong buntag din. It's been a long time nagkauban ta sa radyo. Anyway, mayong buntag sa tanan nimong mga suki sa Kahinan o sa tibok probinsya sa Biliran. Okay, we're broadcasting live din sa 103.9 FM na Biliran og sa maabot ni nga atong Sibya. By the way, before na ako makalimutan, belated happy birthday kang Michael Pedraza in USA and also to Vivian Claros, ang PSWD sa Leyte. Okay. Happy birthday. Okay. What is today is October 4. What's the next activity during election campaign? Today is October 4. What's the next activity? As of today, ang gibuhat karon sa Commission on Elections is to conduct trainings for the electoral members of the electoral boards, conduct trainings and seminars sa atong mga kandidato, including sa ilang mga including sa atong mga district supervisors. Kano sagud nagsugod ang campaign, election time. Election period. Yeah, election period. Election period nato magsugod sa October 19 kutob sa October 28. Karong buwan na. That is the time of campaign. Campaign. Okay. Campaign period. Oo. It's a matter of 10 days lang siya nga kampanya. 19 to kano sa 19 to 28. 28. That's the campaign period. Yes. Pagka 29, bawal na until election day. Okay. What are the do's and don'ts during the campaign period, Mr. Junilo Pantas? Actually, nato yung mga prohibited acts even before the start of the campaign period. Mag-start na nga itong mga prohibited acts sa pag-start sa atong election period, which is August 28. And actually, right after the filing of the candidacy sa atong mga kandidato. Right after pag-file sa atong sa candidacy sa atong mga kandidato, kanang mga tauhana, they are not allowed to roam around sa ilang barangay.
purposefully to enhance their chances of winning. But pasabutan na, human maka-file silang certificate of candidacy, dili sila immediately mangumpanya. As that, pwede lang sila mangumpanya pag-start sa campaign period. Kung ilan ang buhaton, even before the start of the campaign period, unya na magreklamo sa ila, that will warrant disqualification sa ilang candidacy in violation sa Omnibus Election Code for premature campaigning. May ba din nagka-campaign na? Dini, may ba na monitor ninyo na nag-early campaign, premature campaigning? So far, In nationwide, may nababalitaan nationwide baga almost 2,000 ng mga kandidato. Yeah. Pero dini wala. wala pa man may na-receive nga report ni Ana. Okay. What are the most important thing to do during the campaign period? Campaign period na nga. During the campaign period, ano't importante ang buhaton sa mga kandidato? Of course, mangampanya sila, no? Pwede balay-balay nga kampanya. Magbutang na sila mga posters sa kadtong mga area nga gitawag na mo common poster area. Okay. So, Tell nahibawa us, what are the common poster area? ang kanang common poster area, Aldrin, nahimutang na siya sa mga lugar sa barangay nga naay daghang tao nga mutan-aw, no? Kumbaga dinhi sa Nabal kanang yung giingon nga agianan gyud pirmi sa mga sakyanan, sa mga tao. So mag-assign ng election officer ni Ana og common poster area CPA per barangay. So tuwa dito idikit nila, magtukod sila dili lang kay ibutang sa mga poste, magtukod sila dito og kana ang plywood ba na nga ipatindog og kukulamber, tuwa dito idikit ang ilang mga campaign material. Basta visible ha? Oo, basta di lang pod siya mulapas. Kay naapod mi anay size nga, legal nga size, no? Ang pinakadako nga size ana 2 by 3. 2 feet by 3 feet or ang sa atong pagsabot kartolina size lang ang pinakadako. So regardless na nga rin sa gamay, basta ang atong bantayan ang pinakadako nga di ta mulapas Pilay sukol ang pinakadako. Oh, 2 by 3 lang yun. 2 by 3. Kartolina or kalendaryo nga size. O, mao lang na siya ang pinakadako. Na ay exemption ana og pananglitan mag-rally sila nga 3 by 8 pero 3 by 5 pero tangtangon pod na right after sa ilang kuan. 3 by 8. O 3 by 8 sa Okay. ilang campaign. Pag-rally. Ihang na nila dito og asa dapit ang venue, then right after kuhaon ra pod na. Dili na siya magpabilin din ha. Dili ba kaning simultaneous ang rally? Pwede siya maghang unya I mean, mag-rally. dudrungan, dili ba dudrungan ang pagrally? Depende sa ilang gusto. Pwede sila, kung kinsalay gusto mo, appeal. O pwede ra sa Basta dili malampas sa October 28. O, ana ra gyud nga regla nga period from 19 to 28 ra sila pwede. O dili pwede before ana nga mga pizza dili pa pwede. Another, ano pa mga, ang gindidiri. Ano ba? Oh. Akong dugangan tong kang bida, no? Kanang common poster area nga atong gingon, it does not refer to an existing structure. It does not refer sa usa ka pader. Kundi it is a structure purposely gi-construct sa usa ka kandidato para ibutang ang iyang mga posters. Maximum size of that common poster area is 4 feet by 6 feet. Ang anha niya ibutang katong gingon ni bida nga 2 feet by 3 feet ng mga posters. That is also the maximum size. Katong common poster area ay construct sa individual candidate should be used exclusively sa kandidato nga nag-construct ana. Let's say for example, mag-amigo man kita. Ingko usa lang kabok poster akong ibutang. Ako na lang tugutan si Aldrin ning ibutang yang poster, that cannot be done. Kaya nga sa balad, exclusive use for a particular candidate. So dili pwede siyang sagol-sagolon. Kadua, kailangan common poster area nato, dili pwede siyang ibutang sa mga structures funded by the government. Okay. Let's say for example, mga pader na to sa mga eskwelahan. Dili na to na i-designate ang atong eskwelahan na common poster area. Ang lugar sa simbahan, dili pwede na itong i-designate na common poster area. Ano man, ang common poster area shall be designated in a public place. Mga natong gingon. So, dili pwede sa private place. It should be constructed or located in a public place. Alright. Prohibited ang imong gingon. Prohibited campaigning. Sige. Prohibited campaigning actually, kung ang imong pangumpanya, ang imong pagsuroy-suroy, muhatag kag bisag unsa nga butang
to enhance your chances of winning, consider the isang about buying. Kung during sa imong campaign shortage, magsuroy-suroy ka sa barangay, at the same time, magpinanghatag kang kindi, magpinanghatag kang bisag unsa nga butang. That is considered a vote That buying. is considered as vote buying. Actually, very strict ang atong definition. Even a promise is considered as vote buying. Mayin ko nga, Drin, nakaibalo ko nga dako kayong pamilya mo, daog gani ko ang imong anak, himuna ako nga sekretary. Wow. Himuon ako nga treasurer. That is vote buying. Okay. Promise is also considered as vote buying. So anything na value nga imong ihatag sa usa ka tao or usa ka nga butante para lang sa imong kadadesiya o kaya mapildi ang imong kontra. Actually, ang campaigning pwede niyong buhaton para kamo daog, para po mapildi ang imong kontra. Kay plain ang simple ang definition nato sa political campaigning or partisan political activity. Any act tending to promote your candidacy or any act tending to defeat a particular candidate is considered as partisan political activity or campaigning. Bisa kung sa imong buhaton. Even if human ng election, pwede paghihapon ni mahabulo nito sila. Dili na siya pwede kung human ang elections. Human na. Ang atong gingon nga prohibited acts, it should be done. It should be done within. Kaya nga, The dates prescribed by law. Paggawas na sa atong calendar of activities, that cannot be done. Pero ang imo sa rong gingon, kung pananglitan nakakommit ka karon, o crimen in violation sa Omnibus Election Code or in violation sa atong campaign rules, pwede ba na ako siyang habulon or kasuhan? Abot pa sa butanan nito ang prescriptive period. Ang prescriptive period dato mo run for 5 years. Kung karon mo gi-commit ang krimen, it will last for 5 years. Pwede ka pang kasuhan. By the way, 2 years lang karon ano? 2 years lang ba? 2 years lang ba ang term? Ang term, kay gikwinta daan tong na-postpone nga 2022. Oo. So, og atong ipon, 2022, 3 years term laman, 22, 23, 24, 25. Okay. No? So, until 2025, 2023 naman ta karon, 24, 25. So, duha na lang katuig I ang see. iyang term. Oo. Kanang medyo kulang-kulang kuno na. Kulang-kulang na para sa mga deserving. Gi-appeal og ihap ang kadtong na postpone nga election gi-appeal na. Oo. So advantage siya sa re-electionist no sa mga incumbent kamudagan unya makadaog kay natuloy-tuloy ang iyang term. Pero sa mga bag-uhan nga bag-uhan unya nakadaog duha na la gyud katuig I ang see. iyang Oo. term. Okay. Ang mga election paraphernalia, is it ready now? Naanay nangabot Aldrin. Naay mo niabot na sa Kapitolyo, naanay niabot sa provincial office unya. Na-advance, ha? Mga non-accountable forms pa siya. Non-accountable forms. Wa pa ang balot. Ano ba karon ng election? Automated? Ano ba? Ha? Mano-mano lang yan. Mano-mano, ha? Basta barangay elections. Suwat yun, musuwat. Alas sa balota. 7 sa buntag, ab October 30, mag-open na. 7 to 3. Alas 3 sa hapon, magsarado na. Okay. Pero pag alas 3 na sa hapon nga na dagang pang mga nakapila, still they're going to accommodate. Allowed pa sila. Basta ma-appeal lang sila sa lista sa poll clerk nga naa pa sila sa vicinity sa polling place, ilagid nang katungod nga malista pa sila aron makagamit sa ilang suffrage. Okay. Ma'am Donaldo, you are election officer of Kawayan. How many registered voters in Kawayan? Sa Kawayan is 15,265. 16,265. What about you, Junilo? 17,000 plus. Registered voters. Nakalimutan ko, ha? Registered voters. So, we are going to vote one barangay captain, 7 mga members of the Sangguniang, and 1 Sangguniang Kabataan. Usa ka chairperson for Sangguniang Kabataan o Usa. pito pod O gyapon pito. ang iyang Kaya nga. SK Kagawad. 7 nga SK bali. Kagawad o usa ka chairman Yes. sa SK. O okay dito sa barangay council, usa ka chairman ug 7 ka councilors. Oo. So 14 tanan sila in a barangay ang pipilion. Okay. Who are those considered to be kabataan barangay? Ang edad? Ang edad is 15 to 30. Okay. O ang kanang 30 mao na siya gi-consider sa National Youth Commission nga sakop pa sa SK. So that ang atong mga butante karon 15 years old
to 30 pwede makabutar sa SK elections. Ang kanala sila ha? Ang kanala nga Kanang edad? grupo sa edad. Kana- Kanang nga kategory. Kita nga mga kategory, we cannot vote for the SK Wala no lang, more, tigo okay? ko nawa na. 30 above, tuan na ta sa barangay elections mo participate. Okay. Diri sa Kaibiran, kumusta man? Sa Kaibira sab today, akong nakita, peaceful na siya all throughout the election siguro. Oh, kay nawuwori ako sa una na ako nga by the time na makaistorya kita mangungutanon ta ko kung pila ang mga violators here in the province of Biliran and so far no mo wala. Pero sa Kaibiran, ako sigurado ko na nga, kung naayong violate siguro, pipila lang ka o pila lang ka percent. Pero ako sigurado ko nga murag wala na yung violate. Kay, it has been our practice sa Kaibiran nga strict na ang atong implementation sa election laws. Stricto ta sa campaign rules. In fact, last elections, na ako'y nadakop dito nga 11, pagkatapos ako'y na-convict na nga duha. Na ako'y nadakop nga duha ka mo ka public officials. Unsay violation? Nakasuhan siya. Unsay violation? Unsay violation sa nadakop ninyo? Vote buying. Ato na siyang gibuhat para it will serve sa deterrent. Para mahadlok ang mga tao. Kaya kung ato lagi na siyang isulti, dili na ito buhaton, katauhan na lang ta sa mga tao. Balik ta dito sa mga prohibited acts, David, during sa campaigning. O sa gidili nato during sa pag-campaign, dili pwede natong butangan o poster sa mga kahoy. Kaya nga ba poste sa mga biliko. kahoy ha? Ang poste sa biliko. Ang pader sa simbahan. Ang eskwelahan. Generally, ang pagbutang lang sa atong mga posters, sa atong mga campaign materials, lang sa common designated common posterya. Katubang structure nga atong yun. Exemption. Sa mga private properties or residences with the consent of the owner. Pananglitan ikaw dili ka mosugot, dili po nila pwedeng butangan Okay. ang imong Natural. ang imong pader or ang imong balay. Ang imong balay. Kung kumusugot, okay yan ha? Okay ra. Pero ang gingon natin is there must be consent from the owner. Without consent, bisan pa sa legal, kanang lawful ang yang size, considered gyapon na ito nga unlawful election propaganda. So that duha ka klase ang among pwedeng buhaton. Natay ginatawag nga simple abatement. Napatay Simple gitawagan abatement, na punitive abatement. Pag simple abatement, kung ikaw nga kandidato, sulatan ta ka to remove such campaign material. Kay kasagaran ng kandidato, di man mo amin nga siya nagbutangan na. So, sulatan ta ka para remove din mo sulod sa tulo ka adlaw. Pag dili na nimo i-remove, it will be presumed nga ikaw ang nagbutangan ng Okay. In that case, kasuhan ka na. Ang kaduhang atong ginana punitive abatement. Right there and then, pag nakita Panisabol na mo talaga, ha? amo na i-document immediately or motorproof yung kasuhan ka na mo. So, mo na sa atong mahitabo. Kuya ba ang penalty? Yes, of course. Kung mag-in-strict to gid sa pagayo, actually, ang atong penalty is 1 to 6 years without any probation. Imprisonment. Plus, under 264. Probation will not apply plus perpetual disqualification from holding public office. Or something. Proven guilty ha? Proven guilty. okay. Pero dili sa atong practice, sa atong usual good nga, in reality, kasagaran natong makasuhan ang magagmay ra gid nga mga tao, kaya ang para nimo kadali ra kayong makalikay. Dali ra kayong malikay. Manang sakit kayo natong buhaton ang atorang ikapareha sa ato baga naglisod sa kinabuhi. At the end of the day, mo po ang atong makasuhan. Pagkinatawa lang unya ang nasa taas. Amo na. So lisod kayo na buhaton. So ang election karon, election karon walay gikalayan sa elections before. Mao lang gihapon Aldrin no. So mano-mano suwat gyud ang voter sa iyang kandidato. Mao lang gihapon ang among gipakasikaran nga mga prohibited acts sa pagpangampanya. Pero naalang karoy among ilan sa Friday Aldrin. Kanang among giingon nga Committee on Kontrabigay. Okay, that is October 13. Oh, that is a Friday. Yeah, Friday. So, Yeah. namungan hinapod mi sa inyong station aron pasamwa kami ni ana, nagla-lunch kami ni ana nga activity nga mauna siya nakalainan no sa previous namo wala mi ani nga kontrabigay ug karon ana ni nga activity nga di lang ni kay dinhi lang sa province of Biliran. Pero this is a nationwide approach towards kontrabigay. Yeah. Prior to this
had you come up with the assigning of the MOA, the candidates, and Ikaw mo, dito sa Kawayan. Peace Covenant? Peace Covenant. Oo, we conducted that, I think, 2 weeks ago with the candidates. Ikaw mo, SK dito at nilo. barangay. Last Saturday. Last Actually, Saturday. okay na nga itong yun ba nga itong hisgutan ka ganina nga pagpanghatag. Tako kayo siya nga responsibilidad. Actually, mura kayo it is next to impossible nga ito siya mapundang. Ang ako rang nakita diha, para gid siya maditir ning pagpanghatag. Saan man? Ha? Ha? Ang akong pangutaon saan man. Pero actually, ang akong solution sana. Pero ako nakita ba, main reasons nga ang usa ka tawo mabaligyan niya yung prinsipyo. Tungod sa imong kalisod sa kinabuhi. Pero kung moabot ng panahon, nga kitang tanan makakaon na 3 times a day, mopaut ng panahon unya, nga kitang tanan makadala na sa atong pamilya nga nasakit sa nga naay sakit sa ospital. Makapa-squill na ta. There would come a time nga wala nay mapalit og boto. Sa pagkakaroon nga ang uban nato, kita maglisod pa ta pagpa-eskwela, maglisod pa ta pagkaon 3 times a day. Dili gina. Well, that's the reality nga natot sa pagkalisod ng pagkatubang. In other words, gawas lang atong namin mga kandidato pod nag-effort gyud nga madugangan ang kita sa imong bulsa. Until sa kining mga tuhana may angat nato below the poverty line. But pasabutan na nga mudangan nato ang ilang kita kadili na maglisod, mawala na siyang vote buy. Okay. So, mura ka na siyang buhaton rin nga, let us encourage sa atong mga kandidato na iniglingkod nila, they should try to find ways and means. Kaya bang alternative source of livelihood na pwede natong hihatag sa atong mga constituent para at least madugangan man lang ang ilang kita. Dili po mabutas ang bultas sa mga politiko nga bisag ipalit og bitsin mudaga dito. Di ba? So, tagaan ginutamo tanan dapat muna akong gari sa candidate seminar, ako na silang gi-encourage. Nga during sa candidate seminars, anha nila dahil igawas ang ilang plataforma di gobyerno, dili ang hugaw sa isang sigka kandidato kung dili. Ang ilang plano kung sa ilang buhaton o maglingkod daw niya sila. That is the proper time. Unya pagabot na to sa barangay tang sa diskutan kinaganyan ni Bida ba nga katong balota. Ang balota nato sa nag-edad 18 Pataas. sa 30. Duha ka buok. Okay. Duha ka buok. Ang usa color coded ang atong balota. Kung pula ka ni ang balota that is intended for SK elections. Pag black ang balota that is intended for barangay. So ang 18 ang edad ngadto sa 30, duha ang iyang balota. Pero ang 15 ngadto sa 17 usa lang ang iyang balota color pula. Ang 31 pataas sama na to. Usa lang gyapon ang balota. So ang 18 lang ngadto sa 30 may duha ang iyang balota. Yeah. Color coded red ug ang black. Okay. Pagkawaman sa election, anong susunod? May sosi pa ba? Ano po ba? The filing of sosi? Filing sa ilang pagbinuwa. Mao na ang pag-file sa ilang mga binuwa. Nag-file na silang supposedly within 30 days. Within 30 days, they are mandated tanan nato pag-file silang sworn statement of election contributions and expenditures. Okay. Tagpila ba karon ang allowed na expenditure per voter? Ha? Pila ba? Tagpila? 5 pesos lang. Tag 5 pesos ha, per voter ha? 5 pesos pa rin. Pero kana nga 5 pesos dili na mo panghatag nimo sa mga botante ha. Campaign lang, campaigning. Sa campaign. Mo na imong gastohon during the campaign. Bayad sa imong campaign staff, sa mga Materials, campaign watchers, materials. o niya katong mga posters, exclude diha ang bayad kung mag-hire kag abogado. Okay. Exclude po diha sa imong pag-submit sa imong expenditures katong imong gibayad sa opisina pag nagkuha ka sa list of voters. Nagamit kag sakyanan. I-appeal na nimo pag-declare butang nga nagrenta ang imong kaugalingon I nga see. sakyanan based on the prevailing rate kung pila nga to. Every candidate, kailangan talagang sumunod dito? Dapat lang, Aldrin, no? Gitagaan na namo sila og kwintada og pila lang yun ang imong dapat gastuhon. No, aron di ka mo lapas kay lain naman pong kaso yang atubangon og mag-overspend siya. No, so na tayo nakasuhan na nga atong sa Manila nga congressman ba to siya? Gobernador. Gobernador na ganito. Kay pao siya unta. Overspending. So kinahanglan dili gyud mo lampas ang candidate sa gasto, inig-submit sa iyang susi. Okay.
5 pesos times the number of registered voters. Okay, mga kandidato din na barangayan. May... Paminaw ka mo, this is very important. Tayo ka mo kangalimot pag-file sa inyong sosi. Kay anong penalty ba? Di nakag-file ng sosi. Actually, kung ato siyang sundon ang Republic Act 7166, ang mandated reged mo file og susi katong Chairman. Kandidato sa Sangguniang Bayan pataas. Okay. Kaya sa ng Republic Act 7166 Sangguniang Bayan. Except candidate for barangay elections. Pero katong nindaog, kanoy nindaog. Dili pwede sila mo sumug, dili sila pwede kung dili sila mo file og susi. They have to file. They have to file. Okay. Gani sa pagkakaroon including tong nga apildi. File gid og susi. Okay. So very well said. Expect ako sa inyo sa another episode na ito, another development, another announcement. Kung unsa importanteng announcement, ha? Di ba Friday, sabi ninyo? Okay. Panmimilit na lang kita, Junilo and Ma'am Vida. Yeah. This is the only message nga akong gustong ipaabot sa tanan mga botante sa atong lungsod, sa atong probinsya, sa kada barangay. Let us make the elections peaceful. Katapos follow sa atong mga kandidato, follow the election rules. Follow the omnibus election code. Otherwise, kung dili nato siyang sundon, magatubang tagkaso. Imuuna atong hapsay ug tarong ang atong elections, then let us avoid tong paglabay og hugaw sa atong isigang kandidato. Kaya at the end of the It's day, very crucial in the barangay. magpapainti lang ta, magkasilingan ta. So kung ato ni siyang buhaton, dugay kayo ang panahon nga umulan ang samad sa imong kasing-kasing kung ikaw ako takang ilang paso puring gapin. Pero kung ako sang ibabiman, katong akong kontra nga si Aldrin, mayo ba atong abilidad. So right after election, mag-agbay-agbay ta, tungod kay wata ka daw. Pero kung imo kong daotan, magsinunto kay ta pagka mo election. Mao nang mitawa. So atong likayan na siyang paglabay og hugaw sa isang kandidato, kung dili ang plataporma or ang programa o sa atong buhaton, if in case, maswertihan ta nga mo daw, mapili ta sa mga tao. Muna nga yan atong buhat. So congratulations sa mga magdadaog in advance, ha. Big gracious in the victory. Big magnanimity in ano yun in defeat. Bueno, ikaw, Ma'am Dida Donaldo. Yes, Aldrin, salamat ni ining higayon nga imong gihatag kanamo. Among gi-remind ang mga kandidato, no, kay excited kaayo sila sa pagdaog. So tanan nga mga kandidato, excited mo sa inyong kandidatura, nangandam no unsan gipang-andam ninyo aron mo madaog. Pero in taon, pangandami pod ninyo og modaog na mo ang serbisyo nga maoy atong gipakadak-an nining atong pagdagan. So daghang salamat og maayong udto ninyong tanan. Okay, thank you very much. Si Ma'am Vida Donaldo, ang election officer sa Kawayan, ug si Mr. Junilo Pantas ng Kaibiran. I hope to see you soon before the October 30. Mag-istorya gyapon kita, ha? Okay, thank you very much. Thank you. Jane Wilson is also watching. Jerwin Kilisado, hello, good morning. Daw, sabi niya, Erwin Abrigo is also watching. Thank you very much, guys, ha? Okay, thank you. Ang atong takna, 31 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Thank you. Coming up next is the PSA, mga kaigalan, si Renaville Cueva. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Good luck. We would like to greet the following. Mark Davis also watching. Hello, si Jane is also watching in America. And also si Jerwin Kilisado. Hello. Maupay nga aga pa daw. Aga. Aldrin. Okay. I do hope kamo nagpaminaw kamo, ha. Nakakuha kamo og maski gamay lang kay 30 minutes lang ato. Maski gamay nga pahinumdum gikan sa Commission on Elections, the do's and don'ts karong umaabot nga October 30, 2023 nga pinilay. Okay, we have with us this morning is Renaville Cueva, ang atong Chief Statistical Specialist sa PSA Biliran. It is because that the month of October, we are celebrating the Statistics Month. Hello, ma'am. Good morning. Hello, maayong buntag Naval, maayong buntag Biliran, o sa maabot pa ni atong Sibya sa probinsya. Sir Aldrin, kami sa PSA Biliran, napasalamaton aning higayon na imong gihatag kanamo nga para
mapasabot na mo ang mga kalihukan sa PSA Biliran. Maayong buntag, Biliran. Okay. And National Statistics Month, what are we going to expect? Okay. So, actually, totoo yung sinasabi ni Sir Aldrin na there was a proclamation signed by then President Corazon Aquino that October of every year is celebrated as the National Statistics Month. So, in line with that celebration, our office also has prepared several activities that would involve ng mga ng ating mga local government units, ng mga national government agencies. So, in line with that celebration, we have prepared, actually today, we formally open. Today? Okay, yes, we formally open the 34th National Statistics Month in the province of Biliran at the BIPSO Student Center. Okay. And then we've invited selected national government agencies also to discuss their statistics. So it is now ongoing at the BIPSO Student Center, and we also had our statistical exhibits at the BIPSO Student Center. Mga visualize dun ba? Yes, so we have prepared infographics all about our statistics in the province of Biliran. So they can view doon sa BIPSO Student Center, and they can also browse through our website psa.gov.ph. Makakapila ba ang Statistics Office magkakanda ko Statistics Month? It is once in every year. So that is celebrated every October. But throughout the year, since we are the statistical arm of the government, so marami po kami statistics sa PSA Biliran. Okay, so in relation to the celebration of the NSM, we have this we have the intercollegiate spoken poetry contest. We have the Stat TikTok challenge. We have the poster making, the infographics making contest, the intercollegiate essay writing contest, and the NSM photo contest. And we are also planning to conduct a training on the Philippine Standards Industrial Classification training among the Municipal Planning and Development Coordinators. When? Actually, it is still tentative, but it is in any date between October 9 to 13. Okay? So, and we also have preparation and distribution of our press releases on the 34th NSM. And we are asking for the participation of the local government units, the national government agencies, in the participation by hanging of streamer. Okay? Kano sa paghang ng streamer? They can hang now the Okay. streamer, and we have provided them the template of the tarpaulin to be printed. Then we also would like to encourage also our national government agencies to display their mga statistical data. Kasi kada opisina meron naman nun. Okay? So para naman alam din ng mga tao, this is the statistics that na-generate pala ng opisinang sto. Like the PNP, they have their crime statistics. In BFP, they have their FAR statistics. So, before ako punta dito, so maganda yung discussions doon sa BIPSO Student Center. Kasi, yun nga, yung selected government agencies natin, they presented their available statistics in their respective offices. So, we also have, we started our symposium, actually, with high school among the grade 10 students. And later this afternoon, we will be conducting the the Philippine Statistics Quiz, that is the provincial elimination for the first time college students. So, the provincial winner will then represent the province to the regional finals sometime in November. Ma'am, before you continue, you're speaking there about your activities. Ano ba talaga ang pinakamalakas na impact ng statistics sa common tao? Ay, okay. So, everyday, sir, ginagamit natin yung statistics. Diba? Oo. So, in case na lang yung pera mo ngayon, magkano na yung value ng peso mo ngayon with the inflation, with the consumer price index natin ngayon. So that is, malaki ang impact nun sa atin, di ba? So, in August, our inflation, it slows down to 0.6%. Okay, so, we will be having our press con actually for the consumer price index. Ito live nito. Oo, so,
So, doon po marami po it plays a vital, a crucial role in everyday lives of the person. Sa inyo ba yung ginagawang nag-survey ka ron? Yes, so yun nga. Oh, sa bahay-bahay Oo, sir. So, 1 hour naman ang ni-interview, nag-i-interview 1 hour eh. Nagpapasalamat ho kami doon sa mga respondents, sa households, kahit na ho sa establishment. Lahat na po kina-cover ni PSA. So, pasensya na po kayo. It is really a mandate 1 hour na, of imagine, the no? PSA to collect data and to release timely and relevant information that is for basis of decision-making and policy-making. Yeah. Oo, That is true. Oo. Yeah, so Tinatanong nga kung ano-ano. Kung ano-ano sa economical side, sa tanan and everything. Yes po. So, hindi naman pinapublish ni PSA kung Confidential ba yan, ha? Ito yung demographic characteristics ni Sir Aldrin. So, the presentation would be a statistical tables. Okay. Oo, so, yan po yung ini-explain namin and the confidentiality of information. So, wala talaga Maingat kasi karon daga ng mga ning ulbo, mga kalukuhan. But you know, our statistical researchers underwent training. They have their IDs. They even went for a courtesy visit to the barangay. So you will know that they are really from PSA. Ano bang ginagawa sa nag-i-interview pagkatapos ng interview? Anong sinasubmit sa inyo sa office na yun? Yes po. So lahat po ng ginagather na information ni PSA, we do processing. Further processing will be done at the central office. Then, yun, magkakaroon na ho siya ng results. So sometimes po yung results natin is up to, the domain of the survey is up to regional level. So yung magiging results natin is hanggang sa regional estimates lang. So kung provincial naman yung domain, hanggang provincial estimates. So ang maganda ngayon sa PSA is meron kaming ginagawang community-based monitoring system. Okay, so yung level CBMS. Okay. CBMS. Na-interview na ho kayo, sir. Ako, na-interview na. Iba, pagkahaba-haba na, ng mga tanong doon. So, maganda yun kasi yung data natin is up to barangay disaggregation ang level natin. Oo, so malalaman sa up to barangay level na talaga. So, maganda yung CBMS. So, actually, come October 20, we will be having a one-time turnover of the data files for the 7 municipalities. So, to be announced pa po yung aming venue kung saan po namin gaganapin po yung one-time data turnover ng 2022 CBMS. Okay, 20... That would be on Friday. October 20, Friday. Yeah. So, we will be giving the 7 data files to the municipalities of Almeria, Biliran, Kabukgayan, Kaibiran, Culaba, Kawayan, and Maripipi. So, ongoing po din ngayon yung CBMS ng Naval. And we hope to turn over the data by December of 2023. Makaisa lang sa isang taon yan? Actually, next year, we will be having again another round of the CBMS. Tapos yung 2024. pinapapilit sa door, Yan. tatanggalon yan. Hindi, sir. So, lahat po ng mga pinapadikit, that is the sticker. So, that would, na nagpamatuod nga, ang imo household is na-interview. Yeah. Pag kami sa PSA, pag wala ho kaming nakitang sticker, pinabalikan namin or tinatanong namin yung household, ba't wala kayong sticker? Kayo ba ay na-interview na? So, pag sabihin na, ma'am, gintago ko lang yan na akong sticker, kaya di rin nadukot. Di rin dudukot good. Ay, nanay kasi, sir, ang sticker, di rin nadukot na huhulog. So, ang iba naman ng mga household, gintatago. Di man, ma'am, oo, kay nahuhulog. So, yun. So, ang dami po naming survey. So, na lang, sir, I would just like to encourage all the households sa province po ng Biliran to please cooperate, to please participate po doon sa mga census and surveys na ginagawa po ni PSA. Kuya, ang inyong mga enumerators kay ang iro. Yes po. So, we have reports na meron kami mga enumerators na nakakagat ng aso, meron kami mga enumerators na accident. Oo, so, yun. So, mahirap din po talaga ang buhay na nasa field. Okay. So, we would like to encourage
every household in the province of Biliran to please. Ay, province-wide ba yan? There are surveys na surveys that is sampled lang naman yung sampled lang po yun. Not like census na cover talaga yung whole population. So, yung sa CBMS natin, it's somewhat like census. Kasi lahat ng barangay kino-cover, lahat ng households in the barangay will be interviewed. So, yun po, para din po siyang census, yung CBMS natin. Once a year lang, ano ba yan? Yung interview? Sa CBMS, Oh, CBMS. Oo, sa Once a CBMS year. dito sa Naval, kaisa lang, ngayon lang Okay. taon. Oo. The other municipalities had their CBMS last year in 2022. But in the coming year, in 2024, simultaneous ho yun. So yung ating 8 munisipyo ay sabay-sabay na magsi-CBMS in 2024. That is funded by the national government. Kaya pala na-identify kung ilan ang taon dito. Ilan ba ang taon ng province ng Biliran? Actually, the last unofficial census that we had in 2020, the population in Biliran is 179,312 individuals. So kung mag-proper check ho tayo, baka aabot tayo ng mga 180, 81 in the next census that we will be having in 2025. Sino mas marami, lalaki, babae? At birth, Girl? at birth At talaga, birth, sir. oh. At birth talaga, sir. Mas marami talaga ang lalaki. Lalaki? Yes. Oh, oo. that dominant, Oo, ha? yes. Predominant talaga yung male. Pero hayaan na natin kung nasa na yung ibang male. Kung nadodominate naman din naman yung mga babae na ngayon. Okay? Okay, let's go to your activities, ha? Okay. So, yung aming pong activities, we already have coordinated yung mga pa-contest ho namin with the celebration. And, yun po, nasabi ko na po kanina na magkakaroon kami ng training. We had a symposium. Ongoing pa din po yung symposium namin for the high school, for the grade 10. And magkakaroon din kami ng mga quiz bee, mga in-house quiz bee. And meron din po kaming gagawing mga official statistics sa mga government agencies. So, pwede po kanila kaming i-invite to discuss the latest statistics in the province sa kanilang agency. So, yung mga ganon, sir. So, yung mga statistical bulletin board. So, we will Mga provincial profile, ano? Yeah, meron po, oo. So, pwede po kaming magdi-distribute kami sa mga munisipyo. So, gagawa ho kami, magdi-distribute kami sa kanila. So, among those, there will be coordination with the DENR for the tree planting growing activity. So that would be on October 20 also. So maagang-maaga naman to dear. So pwedeng din ito. So magkakaroon din tayo ng coastal cleanup. Then we will be having also as part of the celebration, magkakaroon tayo ng ating mga corporate social responsibility or either we adopt yung nasa crisis center natin or we can adopt a daycare. So yun gagawin natin. So we give mga gifts or magpapakain, a sort of feeding doon sa kanila. So those were the activities that we initiated in the province of Biliran for the NSM activities in October. Okay. Yun po. So, So ano pang pag-uusapan natin? So madami pa po tayo, sir. Marami pa kasi tayong kailangang sa PSA. So dito, alam niyo naman yung national ID. Yeah. Oo. So we would like also to encourage yung mga 5 years old na nag-5 years old na. To register sa ating national ID. nandyan pa ba sa may bigso? Yes. Nasa office po sila ngayon. Kasi nasa office po sila ngayon yung aming kit pinadala ko sa office. So para naman po that will serve as our pagkakinallan. Oo. ID talaga. ID talaga. So yun na talaga yung ating ID. Except yung hindi kasali doon? Except ang hindi kasali doon? Yung driver's license, yung pa? Sama naman yun. GSIS. Later on, there would be na pag-iisahin na yon. So wala pa yan ngayon. So you can still use your GSIS, you can still use your Pag-ibig ID. So wala pa pong linking na nagagawa. Bakit yung sa misis ko ay papel pa, wala pa yung ID? Okay. So
that is a proactive strategy of the office para po kasi the printing of the ID is with the Bangko Sentral ng Pilipinas. It's not with the with the PSA. Although kasi talaga kami yung pupuntahan ng mga tao kasi kami yung implementing agency. Okay? So printing of the PVC ID is with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Distribution of the national ID will be done by the PhilPost. So, marami na kasing nagrereklamo, nasa na yung aming ID. So, gumawa ang opisina ng strategy na it would be printed in a paper, but the functionality is the same with the PVC card. Okay. Oo. So, hindi po pwedeng... Anong gagawin ng yung papel pa lang ng kanyang hinahawakan? Yes, sir. Meron din dong portion na pwede mo siyang ikat na para magawa mo siyang ID. Oo. So, iano mo na lang yun. I-laminate. Oo. So, as I said, the functionality of the ID printed doon sa papel is same doon sa PVC card na ibigay later on. So, mahirap din po yun ipili. Oo. So, we have a device that we are using to check kung Genuine. yes. Oo. Hindi mo yun, sir, po pwedeng ipa-photocopy. Oo. So, yung binigay sa'yo, yun lang talaga yung gagamitin. Ipalaminate mo. So when is going to be yung talaga mag-release ng real ID? Okay. Darating din po yung ID nila sa yung talagang wala pa at sinasabing ba't papel lang yung ID na dumating sa amin. Antayin lang po nila, sir, kasi nga the production of the ID is with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yeah. Although we in PSA is really trying our best na maibigay po yung kanilang PVC ID. Kailangan registered ka na sa office ninyo. Dahil, oo, sir, hindi ka naman mabibigyan ng ID pag hindi ka nagpa-register. So, yun nga, I am calling all na hindi pa po nakapag-register sa ating PhilSys, yung bagong nag 5 years old lang po. Dalhin niyo po yung mga anak niyo sa malapit po na registration center ng PSA, or we even have a mobile registration. Kung makikita yun yung mayroon kami mga tricycle. Oo. So, that is our PhilSys on wheels na yung talagang kung ayaw nilang pumunta sa opisina or kung saan man na nandoon yung team, kami na po yung po pwedeng pumunta na pwede kaming magbabahay-bahay. Kaya tricycle na po yung ginamit namin. So para we see to it na sa isang household, lahat po ng qualified na pwedeng magpa-register na PhilSys ay ma-register. Yun ang process, magpaparegister ka ng PhilSys, tapos ang PhilSys ipapasa doon sa, ano ba yun? Ngayon, kung bago pa lang po kayong rehistro, you can wait na your ID na pwedeng ma-print sa papel. You can wait na. So, madali mo nang makuha yung iyong e-Phil ID. Yung tinatawag na e-Phil ID. Yeah, e-Phil ID. So, pwede na po. So, kung nawala man din yun, yung sabihin natin, nakatanggap na ako ng aking PVC card, ngunit nawala. You just see to it na nandyan pa sa'yo yung iyong TRN. Yung iyong transaction reference number, that is a 29-digit number na pwede namin siyang para makaprint kami ng yung nasa papel. Na yung functionality niya is same doon sa ating PVC card. So medyo marami-rami pa kasi sa province ng Biliran ang hindi pa nakapag-register. So our population is 179 in 2020 and we've able to register as of September 30 at about 142,000 pa lang. Okay, kada ko pa. So there are other municipalities or na meron pa talagang yung ating hahanapin lang naman is yung mga 5 years old and over. Okay. No? So, meron pa talagang hindi pa nakakapag-register. So, we have our PhilSys on wheels now in Kabukgayan and we have also one in Naval. So, if you are not registered yet to PhilSys, please do. Oo. So, just prepare your birth certificate or kung wala man kayong any document to be presented during the registration, pwede ho kayong humingi
ng barangay certification, Okay. stating therein the facts of the birth of the person para po makapag-register ho siya sa PhilSys. Sa barangay lang ha? Barangay certification. So, dapat nakastate doon, pangalan niya, birthday niya, saan siya pinanganak, sino yung mga magulang niya, yung mga ganyan. So, dapat nakastate din doon yung facts of birth niya. Okay. And now, 5 years and above ha? yes, 5 years old and over. Doon din naman sa hindi pa nakapag-register at wala pa talagang birth certificates. So, the LGU is, meron kaming MOA with the LGU and the DILG na free po yung registration ng mga civil registry documents, especially on birth. Oo. So, kita nyo during the Servicio Fair that we awarded 383 birth certificates. So, those were free. So, ni-waive po ni LGU, ni PSA, yung mga babayarin po during the delayed registration process. So, giaghat na ko ang mga taga-Naval, Almeria, Tibuok, munisipyo sa Biliran. Sa wala pa'y birth certificate, ngadto mo, pagpalista mo sa inyong barangay secretary or sa inyong BHW para mahatod ka na siya nga lista ngadto sa inyong local civil registrar. Para ma-verify sa PSA kung tinuod ba gyud nga wala mo rehistro, para pagbalik ana nga dokumento, mag-conduct si local civil registry office o si PSA og mobile registration. So, kana pa lang siya, sir, libre na. Gikan pa lang sa iyahang pag-verify sa PSA, gi-waive na ang fee. No? That is 155. Ngadto sa munisipyo, gi-waive ang delayed registration fee. So, asa pa man sila, ana. Diba? So, yes, there are municipalities and barangays in the province na who really, responded our call to register all who are not yet registered. Yung mga taong wala pa talagang birth certificate. Labi na kay may tricycle, ano ba yun? So we have our e-trike. we have our PhilSys on wheels. Oo, so yun po yung para ka makakuha ng ID, kailangan mo may birth certificate ka. Diba? So binigay na ho ng gobyerno para sa tao. So it's now for the people to respond na yun, maganda talaga yung project ng government para sa tao. Okay. It is the National Statistics Month of October. The entire month ba? Yes po, it's the entire month of October. We are celebrating the 34th National Statistics Month. And our theme pala for this year's celebration is accelerating progress, promoting data and statistics for healthy Philippines. So, yun. So, alam naman natin na... Yung ibang stakeholders na encourage ninyo naglagay na ba ng mga streamers? Yes, I've seen with the PLGU. They already have their streamer posted. The DPWH, I think, meron na din po. So, nagpadala ho kami ng template sa mga national government agencies sa LGU for raising awareness that October is a National Statistics Month po. Okay. Ayun. Sige, ano sa pamana? Okay, so yun lang po. I've already read and discussed all our activities for this month. And I would just like talaga, sir, to encourage po yun talagang ating mga yung ating mga households, mga establishment na medyo makulit po kasi kami. Okay. Oo, kasi naman, sayang din naman po kung magre-refuse kayo. Kaya nga ako nga personally ng CBMS ako tumwagod. Oo. Because hindi lang naman yun, it's for all of us. So mapobre ka, madato ka, apil man ka sa pagplano sa gobyerno. That is true, that is true. So, sorry po, makulit po kami, pero your response is very important po sa gagawing mga policies, decision making po ng ating mga policy makers. That is true. That is true. So I would like to encourage again and again sa ating mga households, establishments na please be cooperative. And participate in all our surveys and Tanan nga household ba yan? For census, sir, it's for all. Pero pag survey po, it's sampled. Okay. Sampled lang po yan. So, sasabihin nga ng iba, ba't nakuha kaming sample? So, we have the frame.
The census frame, we have the listing. Gumawa kami ng census, doon namin yung nakuha. Then we stratify. So kaya, during kung magkakaroon ng sample, anyway, it's the central office, you do the sampling. So pagdating sa amin, it's already the sample, will be the sample household, the sample establishment, yun na yung pupuntahan namin. When is going to kano sa mag-i-end ang inyong survey sa CBMS? Actually, we are currently having our retraining for the remaining areas for Naval. So there are still 13 areas, enumeration areas or barangays to be covered. So we help na Naval. So we can process the data of Naval, and we hope to turn over the data by December. So Okay. we can start again by 2024 na wala kaming utang sa anumang munisipyo. So we can start Pati again. utang, ha? Yeah, oo. Kasi utang man yan, sir, na hindi mo ma-deliver. Di ba? So, para by then, by December, we can turn over also the data for Naval para it could be a fresh start by 2024 na sabay ho silang 8 magsi-CBMS in 2024. Very nice, very nice. Oh. By the end of this year, December, all well done, ha? Yeah, we hope. So, marami po kami survey. So, tingnan niyo lang, livestock, may cereals, may fisheries, may establishments, Oo. ang dami. So, dami. we really, I am really grateful for those, mga respondents ng PSA na hindi nagrereklamo, na binabalik-balikan sila. Oo. So, they know now na yung response nila is very helpful in crafting policies and decision-making. So, kasi nagre-respond na sila. Though alam namin na merong respondents fatigue, bakit binabalik-balikan sila? Oo, di ba? So, I am really thankful. PSA Biliran is very thankful for all the households and establishments for responding all our PSA undertakings. May it be statistical, civil registration, and PhilSys operation in the Okay. province of Biliran. Maraming salamat po. Yeah. We're looking forward for the success of your activities sa Thank you po. National Statistics Month. Thank you very much. Thank you. Mga kaigalan, si Miss Rina Villacueva, ang Chief Statistical Specialist sa PSA Biliran. Bueno, na may eksaktong oras din nilang usahan nato temporary tatapos ang atong tulumanon karon October 4 sa ngalan ni Governor Gerard Spinac kundi si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw mayong udto. God bless and mabuhay. I love you guys. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.